Magandang araw mga kaalam. Ako po si Junsel Dictember P. Presbytero at kasama ninyo muli sa ating vlog kung saan tatalakayin natin ang kasaysayan at tinatagong yaman ng kanlurang Asia. At ipinapakilala ko rito ang narito po ang isang eksperto sa kasaysayan upang gabayan tayo sa pag-unawa sa napakayamang kultura ng rehiyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chad Isaac Andrada, isang profesor ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas. Kinagagalak ko ang pagiging bahagi ng iyong palabas, Mr. Jun, at masaya ako na ibahagi ang aking kaalaman sa inyo upang maging gabay sa hinaharap. Napakalaking karangalan po sa amin dahil dumalo kayo sa aming imbitasyon, Mr. Chad, upang mas mabigyan kaalaman ng ating masunod, mga manonood saan matatagpuan ang kanlurang Asya at ano ang masasabi ninyo kung may ihalin tulad ang mga bansang doon sa Pilipinas. Kanlurang Asya sa matatagpuan ang mga bansang tulad ng Turkey, Iraq at Syria at iba pa ay may mga pagkakapareho sa Pilipinas. Pareho silang may mayaman na kasaysayan at kultura na may mga sinaunang kabihasnan at tradisyonal na kaugalian. Mayroon din silang malawak at masaganang sa likas na yaman na nagbibigay buhay sa kanilang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. Subalit mayroon din pagkakaiba tulad ng reliyon, wika at kultura. Gayunpaman, kapwa sila nagtataglay ng yaman at kagandahan na nagpayaman sa kanilang mga lipunan. Maraming salamat sa napakalikha at detalyadong paliwanag, Mr. Chad. Sa ating paglalakbay sa kanlurang Asya, hindi maaaring hindi natin bigyang pansin ang kahalagahan ng pag-uunawa at pagtatangkilik sa kasaysayan at mga kaugalian ng iba't ibang kultura. Kaya ngayong patuloy tayong mag-aaral at nagmamalas ng balikan natin ang paboritong segment nating Kaalam Mo Yan. Kaalam Mo Yan. Ayan. Ang unang tanong, sa maraming mga kaganapan sa kasaysayan ng kanlurang Asya, mayroon bang partikular na pangyayari, Mr. Chad, sa tingin mo na may malaking epekto sa kasalukuyang kalagayan ng rehiyon? At ano ang masasabi mo sa mga kaugalian nun na pwede mo maihalin tulad sa bansa natin? Ang paglaganap at pag-usbong ng mga pangunahing reliyon tulad ng Islam, Kristyanismo at Judaismo ay nagbibigay diin sa moralidad at pananampalataya ng mga mamamayan sa kanlurang Asya. Ang mga paniniwala at kulturang reliyoso na naging pundasyon ng mga kapayapaan at pagkakaisa sa reliyon. Sa edukasyon at pagpapahalaga nito ay naglalarawan ng pag-unlad at pag-angat ng mga komunidad sa reliyon. Mr. Chad, ngunit maaari bang maging sanhi ang pananampalataya o paniniwala sa paglala ng tensyon at pagpapalalim ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestina? Dahil alam naman natin na ang Israel at Palestina ay nag-aagawan sa teritoryo. Ngunit, ano masasabi ninyo na ang paniniwala lang ba or pananampalataya ang dahilan kung bakit sila nag-aaway? Maaaring maging sanhi ng mga pananampalataya at paniniwala sa pagpapalala ng atensyon at pagpapalalim ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestina. Ang matagal na hidwaan ito ay may mga sangkot na aspektos ng reliyon, kultura at teritoryo, ang mga matinding debate ng panreliyon at pag-aangkin ng mga banal na lugar tulad ng Jerusalem ay nakakadagdag sa emosyon at tensyon sa laban ng politikal at diskuryon. Ang mga paniniwala ng reliyoso at pangkultura ay maaaring magsilbing dahilan para sa labis na pagkakawatak-watak at labang etniko sa reliyon.
Maraming salamat sa iyong pahayag. Ngunit mahalaga rin natin tandaan na hindi lamang pananampalataya ang naging sanhi ng hidwaan, di ba Mr. Chad? Kundi pati rin ang mga isyu ng teritoryo, ekonomiya at pampolitika. Ang pag-uunawa at respeto sa isyong ito ay sa mga paniniwalang ito ay mahalagang upang mahanap ang landas tungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pagitan ng Israel at Palestina. Kaya sa larangan ng edukasyon, agrikultura at sining, paano na napapanatili at napapayaman ang mga ito upang maging bahagi sa masagana at mayaman na araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Kanlurang Asya. Mr. Chad, itong tatlong ito ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kasaysayan sa pamamagitan ng sining, edukasyon, ng modernisasyon at agrikultura na nagbibigay buhay sa sinauna at sa susunod mga henerasyon ng ating mga sinaunang mga tao. Ano sa palagay mo, ano ang kanilang mithiin dito? Patuloy nila itong napapanatili dahil sa mga ginawa nila ng mga bagay na nakakatulong sa mga nabanggit na mga larangan at pagiging masipag sa paggawa ng mga nakakaunlad sa ating agrikultura sa Asya. At para naman sa edukasyon ng pamayanan, dapat itong mapaunlad para dumami ang mga taong napapanunlad sa agrikultura. At sa mga sining naman, ang kulturang Asya ay nagpapakitang ng yaman, tradisyon at kasaysayan sa iba't ibang anyo ng sining tulad ng Maraming salamat sa pagdalo, Mr. Chad, at sa uulitin sa panibagong episode natin sa Kaalam Mo Yan. Iimbitahan ka namin ulit sa panibagong talakayan sa history at para sa ating mga mamamayan. At sa mga nanonood nating sa vlog, maraming salamat sa panonood ninyo at pagsusuporta sa akin upang mabigyan nating kaalaman ang bawat mga kaalam na yan. Kaya tuloy tayo magbibigay ng impormasyon at panibagong buhay sa kasaysayan upang maging aral sa ating buhay at maging gabay sa pang-araw-araw natin. Kaya ako muli, si June Cedric Number P. Presbytero. Maligayang araw sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye. What if I just wanna be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you loved me, or maybe I'm just feeling lonely. I don't know. Just let it go. But what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. Honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I do when I think about you now, 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 now. On repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you're in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. It's all
you into my bed and under my skin. But where will it end if I let it begin? It's trick or treat. You know life's too short, so let's not waste another minute. Hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. How come I feel we're under attack? Like they're trying to pull us back. We're the only ones who really know which way to go. Hey, it's alright now. Listen, it's such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the